Values Education 8, Term 1, Learning Competency 4A, natutukoy ang mga paraan ng pag-iingat sa sarili, gabay ang pananampalataya. Magandang araw sa inyong lahat. Sa ating bagong aralin, pag-uusapan natin kung paano nagiging gabay ang pananampalataya sa pag-aalaga ng ating sarili. Hindi lang sa pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa ating mental at emosyonal na katatagan. Sa dami ng hamon na kinakaharap natin bilang kabataan tulad ng stress, pressure, tukso, mahalaga na may pananampalataya tayong sandigan. Ito ang magtuturo sa atin ng disiplina, tamang pagpapasya, at pagmamahal sa sarili. Sa araling ito, hahanapin natin ang kahulugan ng pananampalataya at kung paano ito nagiging liwanag sa pag-iingat natin sa ating kabuuan. Unahin natin ang kahulugan ng salitang pananampalataya. Ayon sa Merriam-Webster Dictionary, ito ay isang matatag na paniniwala o pagtitiwala kahit hindi pa natin ito lubos na nakikita o napapatunayan. Sa Biblia naman, sinasabi na ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan at paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Ibig sabihin, ito ay pagkapit sa pag-asa kahit wala pang malinaw na resulta. Sa konteksto ng ating aralin, ang pananampalataya ay nagsisilbing gabay sa mga desisyong may kaugnayan sa ating kalusugan, kilos at pamumuhay. Hindi lang ito paniniwala, ito ay batayan ng ating mga pagpili sa kung paano natin inaalagaan o iniingatan ang sarili. Ano naman ang kahulugan ng pag-iingat o pag-aalaga sa sarili? Ayon sa National Institute of Mental Health, ito ay ang paglalaan ng oras para sa mga bagay na nakatutulong sa ating pisikal at mental na kalusugan. Iba-iba ito depende sa tao. Maaaring para sa iba ay ehersisyo, sa iba ay simpleng pagpapahinga o pakikipag-usap sa pinagkakatiwalaan. Ang mahalaga, alam natin na bahagi ng pagiging mabuting tao at mananampalataya ang pagpili ng mga gawaing magpapalakas sa atin. Bakit nga ba mahalaga ang pag-iingat sa sarili o ang pagkakaroon ng self-care? Ayon sa Southern New Hampshire University, ang self-care ay anumang ginagawa natin para mapanatili ang ating mental, emosyonal, pisikal, sosyal, at espiritual na kalusugan. Hindi ito luho. Ito ay pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, pananamit o tahanan. Nakakatulong din ito upang makabawi mula sa stress at mapanatili ang enerhiya para maging mas produktibo at mas makapaglingkod sa pamilya, paaralan at komunidad. Kung hindi natin inaalagaan ang ating sarili, mahihirapan tayong harapin ang mga hamon sa buhay at hindi rin tayo magiging kapaki-pakinabang sa iba. Sa kabuuan, ang self-care ay pundasyon para sa pangmatagalang kalusugan at magandang relasyon sa sarili at sa iba. Ano naman ang kaugnayan nito sa ating paksa? Pinapakita ng self-care na ginagabayan ito ng pananampalataya. Iniingatan natin ang ating sarili dahil pinahahalagahan natin ang buhay na ibinigay sa atin. Narito ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pag-iingat sa sarili. Ayon sa Lucas, datapot mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka mga lugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito. Isang malinaw na babala ito mula sa Diyos. Sinabi niyang mag-ingat tayo, hindi lang sa mga panganib sa paligid, kundi sa mga bagay na maaaring sirain ang ating puso, isipan at katawan. Ano-ano ang mga ito? Ang katakawan o pagiging sobra sa pagkain, kalayawan o anumang bagay na nasusobrahan. Ang kalasingan, hindi lang ito tungkol sa alak, kundi sa anumang uri ng bisyong maaaring magpalabo ng ating pag-iisip tulad ng droga. At ang mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito o mga labis na alalahanin, sobrang pagkaabala at pagkaubos ng enerhiya sa mga bagay na pansamantala lang. Sinasabi rito ng Diyos, mag-ingat tayo sa sarili natin dahil kapag pinabayaan natin ang ating katawan at puso, maaari tayong malayo sa Kanya. Kaya ang pag-iingat sa sarili ay hindi lamang para sa kalusugan. Isa rin itong paraan ng pagtalima sa utos ng Diyos. Isa itong tanda ng pananampalataya dahil ang tunay na pananampalataya iniingatan ng sarili upang mapanatiling karapat-dapat sa harap ng Diyos. Ang sabi naman sa unang Korinto, hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo? Ang sino mang wawasak sa templo ng Diyos ay parurusahan niya dahil banal ang templo ng Diyos
at ang templong iyon ay walang iba kundi kayo. Ang pag-iingat sa sarili ay espiritual na tungkulin dahil ang katawan natin ay sagradong templo. Ito rin ay responsibilidad na may praktikal na benepisyo. Muscle training, kalusugan, mental peace, lahat ng ito ay bahagi ng maningning na paglilingkod sa Diyos at kapwa. Narito naman ang sinasabi ng Quran sa pag-iingat sa sarili. Ayon sa Surah Al-Baqarah, at huwag ninyong ihulog ang inyong sarili sa kapahamakan. Ipinapayo na magpakasiguro at huwag magpadala sa kawalan. Ito ay paalala para iwasang makapinsala sa sarili at magpakabuti sa lahat. Sinasabi naman sa Surah Al-Ma'idah, o kayo ang naniniwala, kayo ay may pananagutan para sa inyong sarili. Binibigyan diin ng responsibilidad sa sariling desisyon at kalusugan bilang mga taong mananampalataya. Mga mag-aaral, bilang kabataan, mahalaga na matutuhan natin kung paano inaalagaan o iniingatan ang ating sarili. Hindi lang dahil gusto nating maging malusog, kundi dahil ito ay isang responsibilidad. Sa pananampalatayang Kristiyano, sinasabi sa Biblia na ang ating katawan ay templo ng Diyos. Sa Islam, ang sarili ay dapat pangalagaan o ingatan at hindi dapat isadlak sa kapahamakan. Ibig sabihin, ang pag-iingat sa sarili ay hindi lang para sa sarili. Ito ay gabay ng pananampalataya. Narito ang 5 simpleng paraan para masimulan natin ang pag-iingat sa ating katawan, isip at damdamin bilang kabataan. Una, kailangan nating gumalaw araw-araw. Ayon sa mga eksperto, ang mga kabataan ay dapat mag-ehersisyo ng hindi bababa sa 60 minuto araw-araw. Hindi ito kailangang intense workout. Kahit maglakad, maglaro, sumayaw o magbike lang ay malaking tulong na. Nakakatulong ito para mapanatili ang malusog na katawan, matibay na puso at malinaw na isipan. Bukod pa rito, ang exercise ay nagpapalakas ng endorphins o tinatawag na happy hormones na tumutulong labanan ng stress at lungkot. Pangalawa, magkaroon ng proper diet. Ibig sabihin, kumain ng masusustansyang pagkain tulad ng prutas, gulay, whole grains at lean protein. Dapat ding uminom ng sapat na dami ng tubig at iwasan ang labis na matatamis o mamantikang pagkain. Hindi lang ito tungkol sa pagkain ng gulay, kundi tungkol sa balanse, tamang timing at pagkontrol sa dami ng kinakain. Ang tamang pagkain para sa kabataan ay nagbibigay sa kanya ng enerhiya, lumalakas ang kanyang resistensya at nakakatulong ito upang mag-focus sa pag-aaral. Tandaan, hindi lang pagdidieta talaga ang tamang dieta. Ito ay responsableng pag-aalaga o pag-iingat sa katawan bilang isang kabataan at bilang nilikha ng Diyos. Pangatlo, iwasan ang anumang uri ng bisyo. Huwag tayong padadala sa peer pressure na manigarilyo, mag-vape, uminom ng alak o gumamit ng droga. Hindi ito mabuti at siguradong hindi ito makakatulong sa ating kalusugan. Ayon sa siyensya, ang utak ng kabataan ay nasa yugtupan ng pag-develop. Kapag nasanay tayo sa bisyo sa murang edad, mas mahirap itong itigil at mas malaki ang magiging epekto nito sa ating mental at emotional na kalusugan. Tandaan, may pananagutan tayo sa katawan na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. Pang-apat, panatilihin ang kalinisan ng katawan. Ang simpleng pagligo araw-araw, pagsisipilyo ng ngipin, paghuhugas ng kamay, at pagbibihis ng malinis na damit ay hindi lang para mukhang maayos. Ang hygiene ay proteksyon laban sa mga sakit, lalo na sa panahon ngayon na madalas tayo sa pampublikong lugar tulad ng paaralan. Ito rin ay nagpapakita ng respeto, hindi lang sa sarili, kundi sa mga taong nakapaligid sa atin. Panghuli, siguraduhin nating sapat ang ating bitamina at nutrisyon. Minsan kahit kumakain tayo ng tama, may kulang pa rin. Kaya okay lang na magtanong sa magulang o doktor kung kailangan ba natin ng vitamins tulad ng iron, calcium, vitamin D, B-complex o omega-3. Hindi ito pangmayaman. Madalas ay abot kaya ang mga basic supplements, lalo kung ito ay inirerekomenda. Tandaan, mas mahal ang magkasakit kaysa mag-ingat. Ngayon,
Gusto kong pag-isipan ninyo ang sarili ninyong buhay. Sa lahat ng ating napag-aralan, may ginagawa ka na bang pag-iingat sa iyong sarili? Paano mo ito pinananatili? Ginagawa mo ba ito dahil alam mong ito ay gabay ng pananampalataya? Maging tapat, maging totoo, at higit sa lahat, maging bukas sa pag-iingat sa sarili dahil ito ang unang hakbang sa pag-iingat rin sa kapwa. Pagsasanay, isulat ang T kung ang pangungusap ay wasto o M kung hindi. 1. Ang pananampalataya ay makatutulong bilang gabay sa pag-iingat ng ating katawan, isipan at damdamin. 2. Ayon sa Biblia, ang ating katawan ay hindi itinuturing na mahalaga sa pananampalataya. 3. Ang tamang dieta, ehersisyo at pag-iwas sa bisyo ay mga konkretong halimbawa ng pag-aalaga o pag-iingat sa sarili. 4. Ayon sa Quran, wala tayong pananagutan sa sarili nating kalusugan. And 5. Ang pag-aalaga o pag-iingat sa sarili ay isang paraan ng pagpapakita ng pagpapahalaga sa biyayang buhay na mula sa Diyos. Ang tunay na sumasampalataya, sumusunod sa Diyos na lumikha. Kanyang kautusan hindi tinatalikdan, bagkus ay tinatalima saan at kailanman. Sarili iniingatan, bisyo't kalayawan ay iniiwasan. Buhay na sa ati ipinagkatiwala, minamahal at binibigyang pagpapahalaga. Mga mag-aaral, sa tula nating binasa, malinaw ang mensahe. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lang pananalangin, kundi pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kung tayo'y tunay na sumusunod sa Kanya, aalagaan at iingatan natin ang ating sarili, ang katawan, isipan at damdamin, dahil ito'y ipinagkatiwala lamang niya sa atin. Ang paglayo sa bisyo, ang pagpili ng masustansyang pagkain, ang pag-ehersisyo, at ang kalinisan ay hindi lang mabubuting gawi. Ito ay uri ng pananampalataya sa gawa. Tandaan natin, ang pananampalataya ay hindi lang paniniwala. Ito ay pamumuhay na may pagkilala sa Diyos, sa sarili, at sa kabutiang dapat nating gawin araw-araw. Values Education 8, Term 1, Learning Competency 4B, na ipaliliwanag na ang pananampalataya bilang gabay sa pag-iingat sa sarili ay pagpapanatili ng ugnayan sa Diyos at pagtiyak upang lubos na mapahalagahan ang buhay at makamit ang layunin ng kanyang pagkakalikha. Magandang araw mga mag-aaral. Sa ating aralin, natutunan natin ang pag-aalaga sa sarili ay isang konkretong paraan ng pagpapakita ng pananampalataya. Ngayon naman, lilinangin natin ng mas malalim na kahulugan ng pananampalataya bilang gabay sa ating buhay. Paano nga ba ito nakatutulong upang mapanatili ang ating koneksyon sa Diyos, mapahalagahan ang ating buhay, at matupad ang layunin ng ating pag-iral? Sama-sama nating pagninilayan ang mga ito sa pamamagitan ng mga kwento at karanasan na maaaring kapareho rin ng sa inyo. Bago tayo dumako sa mga case at kwento, balikan muna natin ang kahulugan ng pananampalataya. Ayon sa Hebreo 11:1, ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan at paninindigan sa mga bagay na hindi nakikita. Sa madaling salita, ito ay lubos na pagtitiwala at pananalig sa Diyos, kahit hindi natin siya nakikita. Naninindigan tayo na siya'y totoo sa kanyang mga pangako at gumagabay. Ito ang pundasyon ng ating pag-iingat sa sarili. Dahil sumasampalataya tayo sa Diyos, alam nating mahalaga ang ating buhay at tungkulin nating ito'y ingatan. Sa Santiago 2:17 naman, malinaw ang babala. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. Anong ibig sabihin ng patay na pananampalataya? Ito ang uri ng pananampalatayang walang bunga, walang pagbabago sa kilos, puro salita pero walang gawa. Kung sinasabi nating sumasampalataya tayo sa Diyos, pero hindi naman natin iniingatan ang ating katawan, emosyon at kalusugan, paano natin masasabing buhay ang ating pananampalataya? Ang totoong pananampalataya ay may kasamang pagkilos, at isa sa mga pinakamahalagang kilos ay ang pagpapahalaga sa ating buhay na siyang regalo mula sa Diyos. Ngayon na nauunawaan na natin ang kahulugan ng pananampalataya at ang kahalagahan ng pagkilos bilang bahagi nito, tingnan naman natin ang ilang sitwasyong maaaring magpakita ng ugnayan ng pananampalataya at pag-iingat sa sarili. Sa mga susunod na bahagi, susuriin natin ang ilang mga kaso, may positibo, may negatibo, na magsisilbing salamin ng ating sariling pananampalataya at pamumuhay. Dating aktibong kaanib ng kanyang relihiyon si Nathan.
Naglingkod siya sa iba't ibang gampanin at kilala rin bilang masipag at mabait na mag-aaral. Subalit nang siya ay nagsimulang bumarkada sa masama, unti-unting nabawasan ang kanyang panahon sa paglilingkod. Natuto siyang uminom ng alak, magpuyat ng madalas, manigarilyo, at lumiban sa klase. Hindi na siya nananalangin at hindi na rin dumadalo sa mga gawaing panrelihiyon. Ito si Nathan, noon aktibo sa mga gawaing pangrelihiyon. Ngayon parang hindi mo na siya makilala. Dahil sa mga bagong kaibigan at maling impluensya, unti-unti siyang lumayo, hindi lang sa sarili, kundi pati sa Diyos. Minsan ganito ang epekto ng paghina ng spiritual life, ang kawalan ng pag-iingat sa sarili. Sa iyong palagay, paano naapektuhan ng mga desisyon ni Nathan ang kanyang ugnayan sa Diyos? Ano ang kaugnayan ng pananampalataya sa disiplina sa sarili? Kung ikaw si Nathan, anong hakbang ang gagawin mo upang maibalik ang iyong ugnayan sa Diyos? Si Maribel ay isang grade 8 student na lumaki sa pamilya na may matibay na pananampalataya. Natutuhan niya sa kanyang relihiyon na ang katawan ay dapat ingatan, kaya't sinisikap niyang alagaan ang sarili bilang tanda ng kanyang pagmamahal at pagsunod sa Diyos. Hindi siya nagpupuyat, siya ay kumakain ng masusustansyang pagkain, umiiwas siya sa bisyo, at pinapangalagaan ng kanyang mental health sa pamamagitan ng palaging pagbubulay at pananalangin. Para sa kanya, ang pag-aalaga sa sarili ay hindi lang para sa kalusugan, ito ay utos ng Diyos. Ang pananampalataya ni Maribel ay hindi lang nasa isip, nasa gawa rin. Hindi siya nag-aalaga ng sarili dahil lang gusto niyang maging malusog, kundi dahil naniniwala siyang ito ang kalooban ng Diyos. Para sa kanya, ang katawan ay templo ng Diyos, kaya bawat pagpili niya ng maayos na pagkain, pagtulog, o pag-iwas sa bisyo ay isang uri ng pagsamba at pagsunod. Ikaw, kung iniisip mong mahal ka ng Diyos, paano mo pinapakita ito sa sarili mong katawan at buhay? Bakit iniingatan ni Maribel ang kanyang katawan? Ano ang pananaw niya tungkol sa ugnayan ng katawan at pananampalataya? Sa palagay mo, tama ba na ituring ang sarili bilang templo ng Diyos? Bakit? Si Aramis ay isang bata na madalas mapagalitan sa bahay at mababa ang self-esteem. Wala siyang interes sa mga school activities, madalas absent at hindi na rin nagre-relihiyon. Kapag may problema siya, itinatago niya ito at sinasarili. Palagi siyang may sinasabi tulad ng wala namang kwenta ang buhay ko o walang nagmamahal sa akin. Hindi siya kumakain ng maayos at kulang sa pahinga. Para sa kanya, wala namang kabuluhan ng pag-aalaga sa sarili dahil pakiramdam niya wala ring silbi ang kanyang buhay. Si Aramis ay tulad ng ilang kabataang nakakaramdam ng pagkalugmok. Dahil sa kawalan ng suporta at pananampalataya, dumarating sa punto na nawawala ang tiwala sa sarili, pati na rin ang pagpapahalaga sa buhay. Pero sa mga ganitong sitwasyon, paano kaya makakatulong ang pananampalataya? Kung alam natin na tayo ay mahal ng Diyos, na tayo ay may layunin, mas makikita natin ang halaga ng ating buhay kahit sa gitna ng problema. Sa palagay mo, bakit nawalan si Aramis ng pagpapahalaga sa sarili? Paano makatutulong ang pananampalataya upang muling makita ni Aramis ang kahalagahan ng kanyang buhay? Kung kaibigan mo si Aramis, anong maipapayo mo sa kanya upang matulungan siyang bumalik sa tamang pananaw? Masigla si Josh sa kanyang relihiyon. Lagi siyang nakikinig sa mga pagtuturo at isa sa mga paborito niyang paalala ay ang buhay ay biyaya, kaya't ito'y dapat ingatan. Dahil dito, iniwasan niya ang paninigarilyo na dati tinangka niyang subukan, natutong kumain ng tama at matulog ng sapat. Kahit may problema, umaasa siya sa panalangin. Naniniwala siyang may dahilan kung bakit siya nilikha ng Diyos, kaya sinisikap niyang alagaan ang kanyang katawan, kaisipan at damdamin. Ito si Josh, isang batang naniniwala na ang buhay ay regalo mula sa Panginoon. Ang kanyang pananampalataya ang nagtuturo sa kanya kung paano kumilos. Iwasan ang masama, alagaan ang katawan, at magtiwala sa panalangin. Sa halip na sirain ng sarili, pinipili niyang pahalagaan ito dahil alam niyang may layunin ng Diyos para sa kanya. Ikaw, kapag nahihirapan ka sa buhay, paano ka kumakapit sa iyong pananampalataya? Ano ang pananaw ni Josh sa buhay
at paano ito nakaaapekto sa kanyang lifestyle. Paano mo masasabi na ang kanyang pananampalataya ay buhay at totoo? Sa paanong paraan mo rin ipinapakita na pinapahalagahan mo ang iyong buhay? Si Kevin ay matalino at may maraming potensyal. Noong una, nangangarap siyang maging guro para makatulong sa iba. Ngunit habang lumilipas ang panahon, napalapit siya sa barkadang mahilig uminom, magkating classes, at gumala hanggang gabi. Unti-unti, iniwasan na rin niya ang mga gawaing pangrelihiyon. Nawalan siya ng gana sa pag-aaral at lumayo sa kanyang pamilya. Madalas siyang magsabi ng, "Bahala na kung saan ako dalhin ng buhay." Sa kasalukuyan, hindi niya na alam kung ano ang direksyon ng buhay niya. Ito si Kevin, may pangarap, may talino, pero unti-unting naligaw. Sa halip na patatagin ang sarili sa pananampalataya, pinili niya ang landas ng kaginhawaan at bisyo. Dahil dito, nawalan siya ng direksyon at layunin. Paano nga ba natin mararating ang tunay na layunin ng buhay kung wala tayong pananampalatayang sinusundan? Kung tayo hindi kumakapit sa Diyos, mahirap matukoy kung saan talaga tayo dapat patungo. Ano ang naging epekto ng mga desisyon ni Kevin sa kanyang buhay at mga pangarap? Sa palagay mo, paano nakakaapekto ang kawalan ng pananampalataya sa pagtahak sa layunin ng buhay? Kung may pananampalataya si Kevin, ano kayang naging kaibahan ng kwento niya? Nais ni Nisha na maging doktor balang araw. Naniniwala siyang ito ang calling sa kanya ng Diyos, ang tumulong sa kapwa at magbigay ng pag-asa. Kaya't maaga pa lang, inaalagaan na niya ang sarili. Natutulog ng sapat, kumakain ng tama, nag-aaral ng mabuti, at umiiwas sa bisyo. Hindi lang para sa sarili, kundi dahil naniniwala siyang hindi niya matutupad ang misyon ng Diyos kung pabaya siya sa kanyang katawan at buhay. Araw-araw siyang nanalangin na gabayan siya sa tamang landas. Ito si Nisha, may pangarap at higit sa lahat may pananampalataya. Para sa kanya, ang pag-iingat at pag-aalaga sa sarili ay hindi lang responsibilidad, kundi paghahanda para sa layunin ng Diyos sa kanyang buhay. Kung gusto mong makatulong sa iba, makapagsilbi, o maging instrumento ng kabutihan, kailangan mo munang alagaan ang sarili mong katawan at kaluluwa. Tanong, ikaw ba, iniingatan mo ba ang sarili mo? Hindi lang para mabuhay, kundi para makapaglingkod sa Diyos. Ano ang koneksyon ng pananampalataya ni Nisha sa pag-aalaga niya sa sarili? Paano nakatutulong ang malusog na pamumuhay sa pagtupad ng kanyang layunin sa buhay? At ano ang natutuhan mo mula sa halimbawa ni Nisha? Hindi sapat na maniwala lang tayo sa Diyos sa salita. Dapat nakikita ito sa ating kilos, sa ating disiplina, sa paraan ng pagtrato natin sa ating sarili. Kapag may pananampalataya ka, alam mong may Diyos na lumikha sa iyo, nagmamahal sa iyo, at may layunin para sa buhay mo. Kaya't ang pag-aalaga o pag-iingat sa sarili ay hindi lang simpleng pagpili ng healthy lifestyle. Ito ay pagkilala na may halaga ka sa mata ng Diyos. Una, sa pag-iingat sa sarili, nananatili kang konektado sa Diyos. Bakit? Dahil hindi ka gumagawa ng mga bagay na nakasisira sa iyong katawan, damdamin at kaluluwa. Pinipili mong mamuhay ng tama dahil gusto mong mapalapit sa Kanya. Pangalawa, na ipapakita mong pinapahalagahan mo ang buhay na ipinagkaloob sa iyo. Hindi mo sinasayang ang bawat araw. Kahit mahirap, lumalaban ka. Dahil alam mong ang buhay ay biyaya, hindi ito basta-basta. At panghuli, naihahanda mo ang sarili mong tupdin ang layunin ng Diyos sa iyo. Hindi mo lang iniisip ang sarili mong pangarap. Pinag-iisipan mo rin kung paano ka magiging kapaki-pakinabang. Tandaan mo kapatid, ang pananampalatayang totoo ay gumagabay. At kapag ginagabayan ka ng pananampalataya, iniingatan mo ang sarili dahil may Diyos kang sinusundan at pinaglilingkuran. Pagsasanay, isulat ang T kung ang pangungusap ay wasto o M kung hindi. 1. Ang pananampalataya ay maaaring maging gabay sa tamang pag-aalaga sa sarili. Ang sagot ay tama. Tinalakay natin sa araling ito na ang pananampalataya ay hindi lang paniniwala sa isip, kundi dapat nakikita sa gawa. Kasama sa mga gawaing iyon ang pag-iingat at pag-aalaga sa sarili bilang tanda ng ating ugnayan sa Diyos. Ginagabayan tayo ng pananampalataya kung paano natin inaalagaan ang katawan, damdamin at espiritu natin. 2.
Hindi na kailangan ng pag-iingat o pag-aalaga sa sarili kung malakas ang pananampalataya. Ang sagot ay mali. Kahit malalim ang pananampalataya mo, hindi ibig sabihin na pababayaan mo na ang sarili mo. Sa katunayan, ang tunay na pananampalataya ang nagtutulak sa atin na pangalagaan ang ating sarili dahil naniniwala tayong ang katawan ay templo ng Diyos. 3. Ang tunay na pananampalataya ay may kalakip na gawa. Ito ay tama. Mula sa Santiago 2:17, sinabi doon, ang pananampalatayang walang kalakip na gawa ay patay. Kaya kung may pananampalataya tayo, ito ay dapat na nakakikita sa ating mga desisyon at kilos, kabilang na ang pag-iingat sa sarili. 4. Ang pag-iingat sa sarili ay para lamang sa pansariling kapakanan at walang kaugnayan sa Diyos. Ito ay mali. Ang pag-iingat sa sarili ay may kaugnayan sa pananampalataya. Ito ay isang paraan ng pagbibigay pugay at pasasalamat sa Diyos sa buhay at katawan na kanyang ipinagkaloob. Hindi ito selfish. Ito ay responsibilidad ng bawat isa bilang nilikha ng Diyos. At number 5, isa sa mga paraan upang matupad ang layunin ng Diyos sa ating buhay ay ang pag-iingat at paggalang sa ating katawan. Ang tamang sagot ay tama. Hindi natin kayang maglingkod, magmahal o tumugon sa tawag ng Diyos kung tayo ay laging may sakit, pagod, o may emotional na pinagdadaanan. Ang self-care ay paghahanda para sa misyon na iniatang sa atin ng Panginoon. At bago tayo matapos sa ating aralin, nais kong iwan sa inyo ang mensaheng ito. Ang pinakadakilang layunin ng pagkakalikha sa tao ay upang maglingkod sa Diyos. Subalit, paano mo ito magagawa kung hindi ka nag-iingat sa iyong sarili? Paano mo mahihila ang sarili mo patungo sa kanyang bahay kung mahina ang iyong katawan? Ito ang totoo. Tayo ay nilikha ng Diyos hindi lang para mabuhay, kundi para maglingkod sa Kanya. Pero kung ang katawan mo ay pagod, ang isipan mo ay magulo, at ang puso mo ay laging sugatan, paano mo tutupdin ang layunin mo? Paano ka makapaglilingkod sa pook sambahan, sa pamilya, sa kapwa, kung ang sarili mo ay hindi mo maihahon? Kung gusto mong marating ang tahanan ng Diyos, umpisahan mo ito sa pag-iingat sa iyong sarili. Tandaan, hindi mo kayang tuparin ang layunin ng Diyos kung pinapabayaan mo ang sarili mong kalagayan. Values Education 8, Term 1, Learning Competency 4C, na isasakilos ang mga paraan ng pag-iingat sa sarili gabay ang pananampalataya. Magandang araw sa inyong lahat. Ngayong ikatlong bahagi na ng ating aralin, ang ating magiging focus ay ang pagsasabuhay, ang aktwal na pagkilos ng ating mga natutuhan sa pamamagitan ng pag-aalaga sa ating sarili. Sa Biblia, malinaw ang mensahe. Patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ibig sabihin, ang tunay na pananampalataya ay dapat makita sa ating kilos, hindi lang sa sinasabi natin, kundi sa ating pamumuhay. At kasama sa gawaing ito ay ang pag-iingat sa sarili. Sa Lucas, sinabi ni Jesus, mag-ingat kayo sa inyong sarili. Isa itong paalala na tayo mismo ang may pananagutan sa ating buhay at katawan. Sa unang Korinto naman, sinabi na ang ating katawan ay templo ng Diyos. At kapag sinisira natin ito sa pamamagitan ng bisyo, kapabayaan o maling pamumuhay, ay hindi natin ginagampanan ang tungkulin nating tagapangalaga ng katawan na kaloob ng Diyos. Kaya kung tunay ang pananampalataya natin, dapat may kalakip itong paggalang at pangangalaga sa ating sarili. Bakit nga ba mahalagang galangin ang ating buhay? Yan ang sasagutin natin sa mga susunod na slide. Bakit nga ba mahalagang galangin ang buhay? Una, ang buhay ay hindi basta nakuha natin. Hindi ito galing sa atin o sa ibang tao. Ito ay biyaya na ibinigay mismo ng Diyos. At gaya ng anumang mahalagang regalo, nararapat lamang itong igalang at ingatan. Ang hindi paggalang sa buhay ay kawalan ng paggalang o respeto sa dakilang tagapagkaloob nito. Ikalawa, walang sino man ang nabubuhay ng walang dahilan. Ang bawat isa sa atin ay may silbi, may papel na ginagampanan sa pamilya, sa lipunan, at sa plano ng Diyos. Ang pagkilala sa layunin at halaga ng sariling buhay ay anyo ng paggalang, hindi lang sa sarili, kundi pati na rin sa manlilikha natin. Ikatlo, hindi tayo makagagawa ng kabutihan, hindi tayo makapaglilingkod kung wala tayong buhay. Ang ating katawan, ang ating lakas, ang ating pag-iisip, lahat ng ito ay instrumento ng paglilingkod. Kaya ang paggalang sa buhay
ay hindi lang para sa atin, kundi para rin sa ating misyon sa iba. At panghuli, isa ito sa pinakamatibay na dahilan kung bakit dapat igalang ang buhay, dahil ito'y minsanan lang. Kapag ito'y nawala dahil sa kapabayaan, maling desisyon o hindi pag-iingat, wala nang balikan. Kaya habang tayo nabubuhay, igalang natin ito sa pamamagitan ng maingat at makabuluhang pamumuhay. At para sa araw na ito, sisimulan natin ang pagsasagawa ng performance task na tatawagin nating sarili ko, iniingatan ko. Ang klase ay hahatiin sa mga pangkat na may tigli-5 kasapi. Bawat grupo ay pipili o bibigyan ng gawain mula sa mga pagpipilian. Poster making. Gumuhit ng isang makulay at makahulugang poster na nagpapakita ng mga tamang paraan ng pag-iingat sa sarili. Maaaring gumamit ng simbolo at maikling pananalita upang maipahayag ang mensahe. Tula. Bumuo ng isang tula na naglalarawan ng mga paraan at kahalagahan ng pag-iingat sa sarili. Dapat ay may malinaw na mensahe at paggamit ng matatalinhagang pananalita. Vlog. Gumawa ng isang 1 hanggang 2 minutong vlog na nagpapakita ng mga personal na paraan ng pag-iingat sa sarili bilang kabataan. News reporting. Magpanggap bilang news team at iulat ang balita tungkol sa kabataang marunong mag-ingat ng sarili. Maaaring magsama ng interview at mga halimbawa sa lipunan na nagpapakita ng self-care. Puppet show. Gumawa ng maikling puppet show na may kwento tungkol sa isang karakter na natutong mag-ingat sa sarili. Maaaring gumamit ng papel o recycled material sa paggawa ng puppet at stage. At awit o jingle. Lumikha ng isang orihinal na kanta o jingle tungkol sa pag-iingat sa sarili. Dapat ito ay may malinaw na mensahe, simpleng melodya, at madaling matandaan. Maaaring gumamit ng background music or beat o musical instrument. Bibigyan ng marka ang bawat output batay sa 4 na pamantayan: nilalaman, pagkamalikhain, pagsisikap at pagtutulungan, at kaalaman sa paksa. Una, sa nilalaman, tinitingnan kung malinaw at makabuluhan ang mensahe tungkol sa pag-iingat sa sarili. Dapat ay may saysay at hindi basta ginawa lang. Pangalawa, ang pagkamalikhain. Gaano ka-orihinal at kawili-wili ang pagkakagawa ng inyong output? Maaaring simple pero maayos, o kakaiba pero malinaw. Pangatlo, pagsisikap at pagtutulungan. Dito nasusukat kung paano kayo nagplano at nagtrabaho bilang isang grupo. Hindi dapat iisang tao lang ang gumalaw. Lahat ay may ambag. At panghuli, kaalaman sa paksa. Ibig sabihin, naiintindihan nyo ba talaga ang konsepto ng pag-iingat sa sarili? Makikita ito sa kung paano nyo naipapakita ang tamang impormasyon sa napiling paraan. Ang kabuang marka ay hanggang 20 puntos. Gawin ang lahat na makakaya upang maipakita na nauunawaan at naisasabuhay ninyo ang kahalagahan ng pag-iingat sa sarili bilang kabataan. Bilang pagtatapos ng ating aralin, nais kong pag-isipan ninyo. Sa lahat ng ating napag-usapan, mula sa mga talata sa Biblia at Quran, mga sitwasyong ating sinuri, hanggang sa mga gawaing inyong isinagawa, paano mo na ipapakita sa iyong sariling buhay na ang pananampalataya mo ay gumagabay sa pag-iingat mo sa iyong sarili? Maaari ito ay simpleng paraan ng pag-iwas sa bisyo, pagpili ng tama, o sa pagiging disiplinado. Isulat ito ng tapat at isaisip na ang layunin ay hindi perfeksyon, kundi pag-unawa at pagkilos. At bago tayo lubusang magwakas sa ating paksa, nais kong iwan sa inyo ang mensaheng ito. Ang pag-iingat sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay paghahanda upang mas makapaglingkod sa Diyos at sa kapwa. Marami ang nag-aakala na ang pag-iingat sa sarili ay pagiging makasarili. Pero sa pananampalataya, ang pag-iingat sa sarili ay paghahanda. Paghahanda para sa mga hamon ng buhay, paghahanda para sa paglilingkod. Kaya't kung iniingatan mo ang iyong sarili, ang iyong katawan, isip at damdamin, hindi ito para sa pansariling kasiyahan, kundi para mas maging karapat-dapat at handa kang gamitin ng Diyos. Sa huli, ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa kung paano tayo namumuhay at paano natin pinapahalagahan ang buhay na kaloob sa atin ng Panginoong Diyos. At hanggang dyan lamang po ang ating aralin sa araw na ito. Nawa'y may natutuwang kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!